Nitong May 24, 2025, naganap po ang isang high-profile na gala dinner na dinaluhan ni US President Donald Trump at ang mga pinakamalalaking holders ng Trump meme coin na kilala bilang Trump token. Pero hindi ito simpleng dinner lang. May halong protesta, issue sa batas at bumagsak pa ang Trump token pagkatapos ng event. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin kung ano nga ba ang nangyayari. Bakit ito kontrobersyal at anong epekto nito sa mundo ng crypto. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Ang nakikita natin ay ang Pangulo ng US na si Donald Trump. Yan, at ang source ng ating balitang ito ay ang The Crypto Basic. Ngayon ay simulan po natin sa kung sino-sino po ang dumalo sa Trump meme coin gala. Nitong nakaraang Huwebes ay ginanap po ang isang black tie dinner sa Trump National Golf Club sa Washington DC para sa mga top holders ng Trump token. Pero teka, hindi po basta-basta ang mga dumalo. Para makapasok po sa event na ito, kailangan mong mag-hold ng malaking halaga ng Trump token kung saan ay aabot po sa kabuuang $148 million ang ginastos ng mga participants para lang makasama. Isa po sa pinaka-highlight ng gabi ay ang pagdating ni Pangulong Trump mismo gamit ang isang military helicopter. Nagbigay siya ng maikling talumpati tapos umalis na agad. Kasama sa mga VIP guest ang mga bigating pangalan sa crypto gaya po ni Ginoong Justin Sun, ang founder ng Tron Network. Si Ginoong Justin ay may hawak ng mahigit $18 million na Trump token. Kaya siya po ang tinuturing na top holder. Kasama rin sa listahan ng mga dumalo ay sina Evgeny Gaivoy. Siya naman po ang founder ng Wintermute at ang maging ang dating NBA star na si Lamar Odom. Nandun din si Elliot Burke, isang kilalang abogado sa Washington at dating Republican Lawyer of the Year. Ayan. Ngayon is bakit po may protesta at kontrobersiya ang event na ito? Habang nagaganap po ang marangyang hapunan, sa labas naman ng venue ay may mga protesters na nagtipon. Galit na galit ang ilan sa mga mamamayan sa pagsuporta ni Trump sa crypto habang hawak pa niya ang isang napakasensitibong posisyon sa gobyerno. Isa po sa mga dumalo sa protesta ay si Senator Jeff Merkley ng Oregon. Bitbit nila ang mga placard na may nakasulat na crypto corruption. Ayan, crypto corruption at maliban po dyan is Trump is a traitor. Ayan, pati ilang kaalyado ni Pangulong Trump ay hindi po natawa. Si Representative French Hill, isang Republican congressman, ay nagpahayag po ng pagkadismaya at sinabing nakakasira daw ito sa bipartisan support na kailangan ng mga crypto bills gaya ng Genius Act. Ngayon is may nilabagbang batas si Pangulong Trump sa event na ito. Ayan. Ayon po sa isang ulat ng Forbes, posibleng lumabag si Pangulong Trump sa isang federal law, partikular po sa 18 US Code 713 dahil ginamit daw niya ang presidential seal habang nagbibigay ng speech sa event. Ang batas na ito ay nagsasabing hindi dapat gamitin ang presidential seal sa mga private or non-official events para hindi magmukhang may formal na endorsement ng gobyerno. Bagamat sinabi ng kanyang press secretary na unofficial lang ang kanyang pag-attend at wala siyang personal na kinita mula rito, hindi pa rin tinanggap ng iba ang kanyang paliwanag. Kapag napatunayang lumabag, maari pong pagmultahin si Pangulong Trump or makulong ng hanggang 6 na buwan or 6 months. Ngayon po ay ano naman po ang nangyari sa Trump token pagkatapos ng event. Yan, ang Trump token na i-launch po noong January ay unang tumaas ang kanyang value noong i-announce ang dinner event. Natural lang dahil lumalabas na may suporta ito mula kay Pangulong Trump mismo. Pero pagkatapos po ng gala at ang White House tour ng top 25 holders kinabukasan, bumagsak po ang Trump ng halos 7%.
at ngayon ay nasa $12.87 na kanyang presyo. Pero kung ikukumpara po sa presyo nito noong April, nakalibas na buwan ng April na nasa $9, mataas pa rin po ang kanyang value. Ibig sabihin ay kahit may bumaba, may natira pa rin na gains ang mga early holders. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ng Trump token. Una ay malaki po ang epekto ng politika sa crypto market. Kapag ang isang politiko na may impluensya ay nagpakita ng suporta sa isang coin, kahit meme coin pa yan, maaaring tumaas po ang value. Pero mabilis din ang epekto ng mga kontrobersiya. Isang speech lang o isang protesta pwedeng magpabagsak sa presyo. Pangalawa, ang transparency at regulation ay napakahalaga. Sa isang bansa na may malakas na batas gaya po ng US, pwedeng imbestigahan kahit ang presidente kung may indikasyong nilabag ang batas. Sa Pilipinas, dapat ganito rin ang standard para maprotektahan ang mga investors laban sa mga abusadong project or token. At pangatlo, dapat po tayong maging maingat sa mga meme coin. Oo, pwede tayong kumita ng malaki, pero pwede rin tayong matalo agad sa isang balita lamang. Tulad po ng Trump token, isang gabi lang ang pagitan mula sa hype at sa pagbagsak. Ngayon is ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa totoo lang, nakakabahala pero interesting din ang sitwasyon na ito. Makikita natin na ang mundo ng crypto ay hindi na lang basta technology o pera. Ito po ay may halong politika, impluensya at saka media power. Bilang isang Pinoy crypto enthusiast, dapat po tayong maging mapanuri. Hindi lahat ng may sikat na pangalan o may koneksyon sa gobyerno ay legit. Sa panahon ngayon, ang hype ay parang apoy, mabilis sumiklab pero mabilis ding mawala. Kaya lagi po nating tandaan, research muna tayo bago mag-invest. At kapag may token na parang masyadong showbiz, huminga muna ng malalim at tanungin ang sarili. Ito ba ay may solid na gamit? O isa lamang sa mga panandaliang hype na madaling mawala? At sa kabuuan, ang gala dinner ni Pangulong Trump para sa Trump token holders ay isang malinaw na halimbawa ng power of influence sa crypto. Pero ito rin ay paalala na hindi ito palaging positibo. Dapat nating bantayan hindi lang ang presyo ng coin, kundi pati po ang mga taong nasa likod nito. Kaya kung gusto mong manatiling ligtas dito sa mundo ng crypto, maging matalino, hindi po padalos-dalos at laging alerto sa mga balita. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.